Hello guys, good morning. Meron tayong gagawing napakasimpleng problema lang guys. So, common issue to guys sa mga kahit ng mga ventilator guys. Ito yung aming SL 6000 pang pediatric. So, ang issue nito guys is yan, nag-a-alarm. Yan. Low PIP, tapos sabi niya nag-a-alarm din daw yung FiO2, yung oxygen niya. So, kinalibrate ko yung FiO2 niya, pumasok naman. So, okay pa yung FiO2 niya. So, ito guys, medyo matagal na rin itong unit na to. So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Magpa 5 years na guys. So, hindi pa kami nagpapalit ng FiO2 din ito. So, ayun o. Minsan nag-intermittent na yung FiO2 niya. Minsan umu-okay, minsan hindi. Tapos nagkakakalibrate. So, may dumating na akong FiO2 sensor guys nito, ayun o. So meron na akong FiO2 sensor na dumating, mismong galing sa SLA, ayan. So may dumating akong 10 piraso, ayan. Saka yung battery din ng SLA 5000. So ito guys, napaka-simpleng issue lang to guys. Low PIP ang ina-alarm, kahit i-reset mo, babalik siya. Bakit? So dapat alam mo yung alarm settings mo guys. So ito, pupunta ka lang dito sa alarm settings. So tingnan mo yung alarm settings mo. So ang alarm settings mo ng PIP is 10. So ang nare-reach lang niya is 9.8. Ano? Yung PIP lang niya is 9.8 millibar. So siyempre maglulupip talaga yan. So hindi alam ng mga ano namin dito, yung user, na kailangan mong i-settings din yung parameters, mga limits mo. Kasi once na nag-settings ka ng 40 yung BPM, tapos yung time inspired mo 0.40, may 2 pip ka. So, ayan yung aking test lang. Then, so mag-a-alarm talaga yan. So, ang gagawin mo lang yan guys, para malawala yung low pip na yan. So, para mawala yung low pip na yan, isi-settings mo yung alarms limit mo. So, halimbawa, ang settings, ang nare-reach mong PIP, ang PIP mo is 9.9 lang. Dapat, kasi ang sabi niya low PIP, kasi 9.8 lang. Mas mataas yung hindi nare-reach niya minsan yung settings mo, kaya nag-a-alarm yan, no? So kailangan mo, babaan mo lang yan. So babaan mo yung limit mo sa down, sa low. Gawin mo lang yang 7 dapat. Yan, 7 lang dapat yan. Tapos yung high mo naman, maximum na yan, 16. Ayan, gawin mong 20 yan. Yung PIP mo na high. So, settings mo lang dito. Check mo lang. So, ayan guys. Di ba? Nawala na yung alarm niya. Ganun lang kasimple. Oh. Ay, reklamo ng user. Alarm daw ng alarm. So, ayan. So, wala na siyang alarm dahil nga yung limit mo is ginawa mong alarm limit mo is ginawa mo ng 7. So, nasa gitna sa 9.9 lang. Kaya ginawa mo ng 10 yan, sigurado, mag-a-alarm yan talaga mag-a-alarm talaga siya ng low PIP. Dahil ang binibigay niya na pressure is 9 lang, 9.9. Hindi niya lampas yung settings mo, 10 yung settings mo na kaya mag-a-alarm talaga siya. So sa high naman, gawin mo ng 20, 15, 20, walang problema. Kasi ang mo lang naman is 9.9. So depende, pag tinaasan mo dito pag binabaan mo yan dito, yung BPM niya, kaya gawin mo lang ng 30. So pag tinignan mo yung alarm, yan. So, nag-stabilize pa.
Ganon din. Kung BPM ang breath per minute, nag-stable sa 9.9 yung PIP niya. So hindi yan lalampas ng ano guys. Hindi yan lalampas ng hindi yan lalampas ng 10. 9.9 lang talaga. 9.8 yan, no. Ngayon, pag binago mo yung ano mo, yung breath per minute mo, kasi ang breath per minute ng BB is nasa 40, 30 to 40. So, yan yung settings talaga ng neonate na breath per minute. So, sa adult naman, nasa na rin sa 12 to 20. 12 to 20, o 10 to 20 yung sa adult. So, dito sa baby, 30 to 40 yan. So, ayun. So, wala na siyang alarm. Ganon din sa, ano guys, sa PIP. Halimbawa, yung PIP, gagawin ko siyang 0. Mag-a-alarm yan. Low pressure ang sinasabi niya. Kasi yung settings mo ng PIP is, naka-0 ka. Yung, ano mo, 0 PIP ka. Tapos, titignan mo yung alarm, ang limit mo ng, naka-1 ka. Siyempre, mag-low pressure talaga yan. So, hindi mo pwedeng igawing 0 yan. Halimbawa, negative 1, pwede. Or 0 pip. So, mag-a-alarm pa rin yan. Kasi, pantay lang sila. Pantay lang sila nung settings mo, ng limit alarm mo, ng low mo. So, mag-low pressure pa rin yan. Halimbawa, ang 0 mo, tapos gagawa mo ng 1 or 2, so, siyempre, mawawala yung alarm mo. Yan, wala na yung alarm mo kasi nakasetting ka to. Ang alarm limit mo is 1. 1 yung alarm limit mo. So, naka-2 ka, so, hindi mag-a-alarm ng luyan. So, ganun din dito, sa high. Gawin mong 10. Ngayon, halimbawa, gawin ko siyang 7. 7 yung pip ko na high. Ay 7. Ayan. Ngayon, ang gagawin naman ng doktor, gagawin ko tong 10 yung pip dahil nga maano yung 10, gawin kong 8 yung pip. So, ginawa kong 8 yung pip, mag-high alarm yan. Mataas na nga tong 8 ngayon, Mataas yung hindi niya kayang So, halimbawa, gagawin ko lang siyang pip na 5. Tapos ang settings ko ng alarm ko dito sa high is gawin ko lang siyang 5. 4, gawin kong 4. 5 yung 6 yung ko. Mag-high pressure din yan guys, mag-a-alarm din ng high pressure yan. Kasi nare-reach na yung settings mo. So, ganoon lang kasimple ang dito. Actually, pag nag-reach niya, inu-automatic niyang binabalik do sa, kasi nagpipip ka ng 6. So, nagpipip ka ng 6. Automatic niya yan guys, hindi niya pwedeng, tataas din yung maximum niya. Yung high pip niya. So, gagawin ko ng 5 lang. 5. Usually, 5 ang ginagamit ng pip ng patient. 5 depende sa lungs, compression ng lungs niya. Baka kung mayroon namang na yung lungs, collapse yung lungs. So, tinataasan nila ng pip. Yun lang naman ang purpose ng pip sa mga nagko-collapse na lungs. So, ayun. Kaya dapat, dito, alalahanin natin, pag may mga alarm ka dyan guys, ang alarm na makikita ka dito, alarms sa machine na to, ang una mong titingnan is yung settings mo ng alarms. So, napaka-simple lang. So, pag dating mo, pag tinawagan ka sa user, nag-a-alarm yung machine namin, papapuntahan. So, titingnan mo muna yung ating parameters, alarm settings. So, para makikita natin yung tama ba yung binibigay na alarm. Tama ba yung yung settings niya ng alarm. Baka kasi pag na-reach kasi yan, mag-a-alarm talaga.
So makikita mo dito, history niya, kung ano yung mga history. Ano yung pinakasimula't-simula o new oxygen cell is required na yung sinasabi ng machine. So nakikita mo talaga dito yung history niya. So ngayon, ang ginawa ko, kasi binaba dito ng aming kasama na biomed din. So, kasi hindi naman niya alam kasi. So binaba niya, pinapacheck sa akin. So ngayon, ang ginawa ko nga lang, kinalibrate ko muna. Tapos yun nga yung mga low-pip na yan. Oh. Tapos may high-pip. Dahil yan dito sa settings mo ng alarms. So pwede mong babaan yan, pwede mong taasan yan. Yung low at saka high, pwede mong i-adjust yan sa alarm. As long as nare-reach niya yung yung settings mo, kailangan taasan mo yung alarm limit niya para hindi siya mag-a-alarm. So ganoon lang kasimple guys. Ang i-alarm lang naman niya. So ngayon, sabi niya, no alarm ka. No alarm limit, no alarm siya. Current na. So ganoon lang naman yun kasimple guys sa ganitong makina. So kaya maging aware lang tayo dito sa mga alarm limits. Kasi nga, itong alarm limits na to, dito yung nagkukos ng mga alarms. So usually, or may mga blockage yung tubings mo. Kung tama naman yung connectivity ng tubings mo, hindi naman mag-a-alarm yan. O kaya, yung ginamit mong tubings, wala siyang restrictor. Mag-a-alarm din yan. Mag-high pressure yan pag walang restrictor. So, gagamit ka lang ng walang restrictor guys pag ang pasyente mo is pediatric. So, pag pediatric naman, ibang seat. Ito kasi pag neonate na tubings to. So, ito yung aming disposable tubings na to. One patient lang to guys, ang tubing Ito yung disposable namin. So, one patient lang to guys. One patient per lang to, per tubings. So, ito lang yung niya. Yan lang yung tubings niya. So, pagdating dito nga sa sa mga alarms, pag nakita mo naman yon, visual mo na, ang pasyente niya is neonate. So, kailangan ang tubings mo may restrictor. So, pag sinabing may restrictor, pag tingnan mo ito guys, ayan. Yan yung restrictor niya, yung pressure restrictor niya. So, ito yung mga requirements sa pag neonate. So, pag pediatric guys, wala yan. Wala tong restrictor na to. So, ibang tubings naman yun, medyo malaki-laki ng konti, at saka wala siyang restrictor. Tapos, kailangan mong isisit mo dito sa pediatric. So, ayan guys, sana may natutunan kayo ng konti bakit kung meron tayong mga alarms na kikita natin sa ating mga machine. So mostly especially sa mga ventilator guys, ito kasi yung laging nag-a-alarm. So ito yung maraming alarm na machine. So mayroon siyang alarm ng PIP, may PIP. So may mga alarm ng FiO2. So yun yung ating titingnan sa unang-una, i-visual muna tayo. Ano bang ina-alarm dyan? PIP. Tingnan mo natin yung alarm settings mo. Ganun lang guys. So, ganun lang kasimple. Ayan. So, ayan. Okay na siya. So, yung ina-alarm niya kanina na current, history niya na FiO2. Yung FiO2, oxygen cell needs calibration. Required lang. New oxygen cell is required. So, pag mga ganyan guys, kung kaya pang i-calibrate natin, dalawang calibration dito. Meron dito sa user at saka merong cal 1 point at saka cal 2 point. Pag hindi mo makuha sa calibration ng 1 point, punta ka na doon sa calibration 2 point para yun na yung last option mo. Pag hindi pa rin sa pumasa, yun, magpapalit ka na ngayon ng oxygen cell. So, ang settings ko 50 pa rin siya. Okay naman. So, yun guys, hanggang dito na lang sa ating konting kaalaman. So, okay na siya.